Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Deadline ng submission para sa Outstanding San Pableño 2025 ay sa April 1. Press Conference on Solid Waste Management pinangunahan ng CSWMO. Pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay San Diego, pinagkalooban ng tulong ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. First quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa PLSP, pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Mahigit sa 500 beneficiaries tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Mga kawani ng pamahalaang lokal sumailalim sa Mental Health in the Workplace Seminar. Peso San Pablo magsasagawa ng local recruitment activity sa March 24. Senro San Pablo at mga tanggapan ng pamahalang lokal nagsagawa ng regular joint inspection. Fitz Center San Pablo namahagi ng mga agricultural interventions sa mga magsasaka ng lungsod ng San Pablo. City Veterinary Office nagkabit ng mga tarpaulin para sa selebrasyon ng Rabies Awareness Month. Kudho San Pablo namahagi ng notice to vacate sa mga affected families ng SLH project ng PNR at DOTR. San Pablo City Police personnel patuloy na nagsasagawa ng crime prevention dialogue sa iba't ibang barangay. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita. Deadline ng submission para sa The Outstanding San Pableño 2025 ay sa April 1 na. Para sa mga detalye narito, si CIO Joram Bukid. Bilang Committee Chairperson ng TOSP 2025, nagpapaalaala si Mayor Vicente B. Amante na sa April 1, 2025 na ang deadline ng submission ng nomination ng The Outstanding San Pableños 2025, kaugnay ng selebrasyon ng 85th Charter Anniversary ng Lungsod ng San Pablo. Maaari nang maghain ng nominasyon sa field ng Agriculture, Arts and Culture, Business and Industry, Civic and Humanitarian, Education, Finance and Accountancy, Government Services, Health Services, Laws Judiciary, Science and Technology Engineering, Youth and Sports, and Communication Media. Sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Executive Assistant Malu Migrinyo ng City Tourism Office o tumawag sa 049-562-1429. CIO Joram Bukid, Balitang San Pablo. Press Conference on Solid Waste Management pinangunahan ng CSWMO. Para sa mga detalye, narito naman si CIO John Reeve Tilada. Upang bigyang linaw ang mga issue kaugnay sa solid waste management sa lungsod ng San Pablo, ay sinagawa ang isang press conference ng March 15, 2025 sa pamumuno ni Engineer Diosdado A. Biglete, City Solid Waste Management Officer, at dumalo rin sa pagpupulong sina Councilors Francis Calatrava at Carmela Acevedo at mga kinatawan ng Sanitary Landfill and Resource Recovery Carbon Capture Facility na sina Dr. Nervi Santiago at Mr. Leo V. Mendoza mula sa Alterna Verde Corporation. Naging sentro ng diskusyon ng kasalukuyang estado ng solid waste management sa San Pablo, kasaysayan at sitwasyon ng lumang landfill, mga kinakailangang permit at lisensya at pagpapatakbo ng mga Alterna Verde Corporation bilang bagong operator ng landfill. Bilang tugon sa mga katanungan ng media, ay binigyang linaw ni Engineer Biglete ang mga kontrobersyang bumabalot sa usapin at ipinaliwanag ang hakbang ng lokal na pamahalaan
bilang pagtalima sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. CIO Jan Rivtilada, Balitang San Pablo. Pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay San Diego pinagkalooban ng tulong ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Para sa mga detalye narito, si CIO Clarice Rayolada. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante ay agarang nagkaloob ang City Social Welfare and Development Office ng tulong sa dalawang pamilyang nasunugan sa Barangay San Diego. Kaya sa pangunguna ni Administrative Officer 4, Edward Alcantara at ilang kawani ng CSWDO ay personal nilang dinala ang isang kahon ng mga delata at kalahating kaban ng bigas sa bawat pamilya. Ito ay paunang tulong pa lamang habang ang financial assistance ay kasulukuyang ipoproseso pa sa kanilang tanggapan. CIO Clarice Rayolada, Balitang San Pablo. First quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa PLSP. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Para sa mga detalye narito, si Kenneth Viray. Upang patuloy na maging handa ang pamahalaang lokal sa anumang sakuna, partikular na ang paglindol, ay pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante katuwang ang CDRMO sa San Pablo sa isinagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill noong March 13 na ginanap sa pamantasan ng lungsod ng San Pablo. Ganap na ikatlo ng hapon ay nagsama-sama ang lahat ng LGU, safety officers at mga kawani ng iba't ibang tanggapan ng local at national government sa DAC, cover, and hold activity. Kaysa rin ang iba pang kawaniin sa Old Capitol Building at sa Multipurpose Building sa Barangay San Jose sa nasabing earthquake drill. CIO Kenneth Viray, Balitang San Pablo. Mahigit sa 500 beneficiaries tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Para sa mga detalye narito, si Marjorie Baliwag. Sa isinagawang AIX payout noong March 14 sa Multipurpose Convention Center, ay may 578 kwalipikadong benepisyaryo ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development, Laguna. Sa pangunguna ni na Social Welfare Assistants Janesca Palapag at Trixie Banagan, ang payout ay sa pagtaguyod ni na Congressman Loreto S. Amante, President Ferdinand R. Marcos Jr., Senator Ramon Revilla Jr. at House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Katuwang rin sa programa si Nakalawan Councilor Charles Karatihan at former 3rd District Board Member Angelica Jones. CIO Marjorie Baliwag, Balitang San Pablo. Mga kawani ng pamahalang lokal sumailalim sa Mental Health in the Workplace Seminar. Para sa mga detalye narito, si CIO Alex Jones. Sumailalim ang mga kawani ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa Mental Health in the Workplace Seminar noong March 14 na ginanap sa Convention Center. Naging mga resource speakers sina Provincial Mental Health Coordinator Japet Corbite, Mental Health Program Manager Geneva Calanog ng DOH-4A at sina Health Promotion Officers Katrina Mendoza at Crisel Marie Pahayag. Tinalakay sa seminar ang self-care at mental health in the workplace. Ayon kay Mental Health Program Coordinator Maria Armela Quinio ng City Health Office, ang kanilang tanggapan ay mayroon ng counseling session ukol sa mental health issues o problems ng mga kawani ng pamahalaang lokal. CIO Alex Jones, Balitang San Pablo. Peso San Pablo, magsasagawa ng local recruitment activity sa March 24. Para sa mga detalye narito, si CIO Vincent Atega. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante at sa pangunguna ni Peso Manager Pedrito Bigueras ay magsasagawa ang Peso San Pablo ng local recruitment activity para sa Maxim de Humana International sa darating na March 24 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Peso Office 4th Floor City Governments Building. Ang mga available vacancies ay production operators, QA or QC inspectors, technicians, material handlers, billing staff at outsourcing staff. CIO Vincent Atega, Balitang San Pablo.
Senro San Pablo at mga tanggapan ng pamahalang lokal nagsagawa ng regular joint inspection. Para sa mga detalye, narito naman si CIO Jerome Ilagan. Sa pangunguna ng Senro San Pablo sa pamuno ni City Environment and Natural Resources Officer Dennis Ramos ay nagsagawa ng regular joint inspection sa mga barangay. Katuwang ang mga kawani ng City Health Office, City Solid Waste and Management Zoning Division, ng City Mayor's Office, City Engineer's Office, Business Permit and Licensing Office at mga barangay officials. Nagsagawa ng inspection sa isang food processing plant noong March 4 sa Barangay San Nicolas, sa piggery sa Barangay Santo Niño noong March 11, at sa poultry farm sa Barangay Santa Cruz noong March 14. CAO Jerome Ilagan, Balitang San Pablo. Fitz Center San Pablo, namahagi ng mga agricultural interventions sa mga magsasaka ng lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye, narito si CIO Brian Estolonio. Ang Office of the City Agriculturist sa pamumuno ni City Agriculturist Abigail Agnes at mga agricultural extension workers ay namahagi ng mga agricultural intervention tulad ng inorganic fertilizer at vermicast sa mga rice, corn, high-value crops at organic practitioner, farmers, school at mga registered association. Ang programa ay sa tulong ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante upang matugunan ang mga magsasaka na lumago ang kanilang crop production. CIO Brian Estolonio, Balitang San Pablo. City Veterinary Office nagkabit ng mga tarpaulin para sa selebrasyon ng Rabies Awareness Month. Para sa mga detalye narito, si CIO Anicel Valencia. Kaugnay ng selebrasyon ng Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso ay pinangunahan ng mga kawani ng City Veterinarian Office ang distribution at pagkakabit ng mga tarpaulin batay sa temang rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Binisita nila ang mga barangay na San Francisco, San Gregorio, Santa Monica, Santa Veronica, San Joaquin at Bagong Bayan. CIO Anicel Valencia, Balitang San Pablo. Kudho, San Pablo, namahagi ng notice to vacate sa mga affected families ng SLH project ng PNR at DOTR. Para sa mga detalye narito, si CIO Kim Alvarez. Katuwang ng kawani ng Kudho, San Pablo ang mga staff ng PNR, NHA, DOTR sa pamamahagi ng notice to vacate sa mga apektadong residente ng South Long Housing Project ng PNR at DOTR. Isinagawa ang pagbibigay ng notice to vacate sa mga residente ng Barangay San Joaquin, San Gregorio at Soledad noong March 14. CIO Kim Alvarez, Balitang San Pablo. San Pablo City Police personnel patuloy na nagsasagawa ng crime prevention dialogue sa iba't ibang barangay. Para sa mga detalye narito, si CIO Aldrin John Tagayon. Ang ilang personnel ng San Pablo City Police Station sa ilalim ng supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Redentor Terania, ay nagsagawa ng Crime Prevention Intervention and Security Measures Dialogue sa mga duty subdivision guards noong March 16. Ito ay bahagi ng kanilang patuloy na information dissemination ukol sa crime prevention at security measures sa iba't ibang barangay. CIO Aldrin Jan Tagayon, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo.